Nilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi niya sinisisi ang lahat ng guro sa nangyaring school shooting. Hindi niya sinisisi ang lahat ng guro sa nangyaring school shooting. Pero putang ina, lahat sinisi niya bukod sa sarili nila. Sinisi niya ang teacher. Ang sabi niya, ilan sa mga guro ang nagtuturo ng masamang asal sa mga estudyante? Ilan sa mga guro? Specified ba? Specific ba yon? Pag sinabi mong ilan sa mga guro, hindi ko nilalahat. Pero merong mga guro, syempre ikaw, alam mo naman, hindi mo alam kung teacher ka, saan ako doon? Doon ako sa ilang mga guro na nagtuturo ng kasalanan o sa guro na maayos? Putsang ina niyan. Hindi naman kasi dapat ganun ang dapat ganito, 'di ba? May nangyaring putukan. It's unfortunate na umabot na tayo sa ganito. Hindi natin alam kung ano ang rason kung bakit yung mga kabataan natin nagiging ganito. Kailangan natin pagtulong-tulungan, mga guro, mga magulang, mga alagad ng batas, kailangan maging safe ang mga eskwelahan. Kaya kailangan tayong magtulungan. Walang may kasalanan dito kundi tayong lahat. Kasi pinabayaan natin na mangyari ito at hindi tayo naging vigilant. Oo, so panawagan ko sa mga magulang, babantayan po ninyo ang mga anak ninyo dahil talagang ang mga kabataan ngayon ay medyo hindi na sila katulad nung panahon natin na matatag. Kaya sana yung mga magulang na busy, magkaroon po kayo ng panahon sa inyong mga anak, baka nagpapapampam lang yung mga anak nyo. Gusto nila mapansin nyo sila, kaya kung ano-anong ginagawa nila sa eskwelahan para mapatawag kayo at mapansin nyo yung mga anak ninyo. Ang panawagan ko naman sa ating mga law enforcers na sana yung visibility at saka higpitan po natin yung pagbibigay ng lisensya sa mga tao na gusto magkaroon ng baril. Sana po ay yung gun ownership po ay talagang higpitan natin, hindi lahat ay pwedeng magkaroon ng baril. At saka sa kinauukulan, lahat ng mga baril na walang mga lisensya, kailangan makuha natin yan at paigtingin natin ang kampanya para maubos ang mga baril na mga walang lisensya. Hindi lang po mapoproteksyonan yan ng mga estudyante natin. Mapoproteksyonan po yan pati yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung may mga death threat, o di ba, yung mga hitman, hindi na sila makakagala. Paano yung hitman ka tapos tirador ang gamit mo? So kailangan natin yung kampanya natin dyan. O tapos ano pa yung mga guro? O tulungan natin yung mga guro, makipag-usap kayo, ano pa bang kailangan nyo? Kasi kayo ang nakakaharap sa mga estudyante, ano bang kailangan ninyo? Ano bang tulong? Ano bang seminar ang kailangan ninyo para yung mga estudyante mapasunod ninyo? Anong kulang sa mga benepisyo ninyo para yung mga estudyante ninyo, ganyan. Yung mga guro na may problema sa tahanan, na pagdating sa eskwelahan, pati yung mga estudyante na dadamay sa away nila mag-asawa, o ano bang kailangan ninyo, counseling or ano man, o yung mga estudyante, kailangan marami tayong mga activities sa mga estudyante para hindi kung ano-ano iniisip nila. Yung mga ganon, magtulungan tayo, hindi yung putang ina mo, Claire Castro, maninisi kang hayop ka. Utang ina ninyo, maninisi ka ron, sisisi mo si ganito, sisisi mo si ganyan, parang kayo yung malinis, gago. Kayo ang driver ng pamahalaan, kayo ang driver ng Pilipinas. Lahat ng nangyayaring katarantaduhan ngayon, magre-reflect yan sa inyo. Kasi lahat ng nangyayaring maganda ngayon, sa inyo din magre-reflect. Hindi pwedeng yung maganda lang ang ang kinukuha ninyo. Yung mga mali na nangyayari sa bayang Pilipinas, take ownership. Kayo yung nandiyan dyan Kasi kung ako nandiyan dyan, I will blame myself. Sasabihin ko na, I'm sorry, partly may kasalanan ako. Kasi palagay ko nagkulang yung aking mga programa para sa mga estudyante. Kaya lesson learned, talagang gagawin natin, hindi na mangyayari ito. Nangyari na nung nakaraan. Nangyari na dyan sa Samar, di ba? Yung mga bata, namaril ng mga kaklase. Nangyari na, tas nangyari ulit. Okay man lang nangyari isang beses. Tapos gumawa ka na ng mga measures para mapigilan ito. Tangina, dati sa public school lang nangyayari ito. Ngayon pati sa mga private school na. Matakin mo, nakapasok yung bata na may dalang baril dahil sinakay sa sasakyan yung baril. Tapos yung bata nag-aayos sa kanyang sa CR nung baril. Alam niya kung paano kalkalin yung baril. O sabihin niyo sa mga magulang na may mga baril, parang awa niyo na, wag niyo pong i-display yung mga baril ninyo. Itago niyo po yung mga baril ninyo sa safe na lugar na hindi ma-access ng mga anak ninyo. Hindi ba ganun Claire Castro magpayo. Hindi yung putsang ina, isisisi mo kay ganito, isisisi mo kay... Pipilit mong i-connect kay Inday Sara, ipipilit mo i-connect doon sa culture of violence ng mga Duterte. Ano mang kinalaman ng mga bata na yan? Hindi naman nanonood ng Duterte yan. Kung di ka ba naman gago, lalong-lalo na Ateneo, galit sa mga Duterte yan. Kung merong impluensya yung mga bata sa Ateneo, si Risa Ontiveros ang may impluensya dyan. Si Father Flavi na ginagawang kriminal. Yung mga kriminal ginagawang bayani. Yan, sila Leila de Lima, sila Chel Jokno. Sila ang ginojos ng mga bata dyan o ang pinafalo. Kung may ifa-follow yung mga bata dyan sa Ateneo ng mga politiko, putang inang yan, definitely not the Dutertes.
Hindi man mga Duterte supporter yung mga yan. Naniniwala pa siguro ako na yung mga bata sa public school, o kilala nila si Duterte kasi yung mga magulang nila maka Duterte. Pero eto, magulang nito, Bureau of Customs, tingin mo maka Duterte yan? Hindi maka Duterte yan. Pucha, anti-Duterte yan. Bakit? Nung panahon ni Duterte, lahat ng mga taga-customs, puta, hindi nakaporma. Hindi nakaporma ang mga taga-customs. O ngayon, ngayon sa panahon ngayon, yung mga taga-customs, ang yayaman na mga smuggler, mga hoarder, puta ina yan. Lahat sila puros mga kriminal na diyan. Oh, so sinong ano niyan? Sinong idol niyan? Malamang sa malamang galit pa sa Duterte yan. Baka nagpo-post pa yan against Duterte para hindi makabalik si Inday Sara. O itong estudyante ng Ateneo, Inglesero man yan. Pag Inglesero, hindi Duterte ang idol niyan. Ang idol niya mga konyo, mga dilawan tae, si Mama Lenny, si Bam, si Kiko. Yan yung ano. Pochang inang yan. Kasi sisisi natin itong nangyari sa Ateneo sa mga Duterte dahil sa culture of violence sa mga Duterte. Gago. Galit sa mga Duterte yung mga yan. Oo, walang Atenista. Oh, ngayon ng mga estudyante, kasi nga Jesuita man 'yan. Mga pari ang ano diyan. Mga pari ang mga namamahala sa mga eskwelahan na 'yan. O siguro akala nitong bata, nako po, pag pumatay ako ng maraming estudyante, baka gawin akong bayani ni Risa. 'Di ba? Baka gawin akong bayani ni Flaby. Para ako si Kian kasi si Kian, ano lang 'yun eh. Drug addict lang 'yun eh. Ako, pucha, biktima ako dito. Oh, sobrang woke. Ayan na, ganyan ang ginagawa ng mga bata ngayon. Ang problema kasi itong Claire Castro na to, putang ina, sinisisi na kung sino-sino, putang nililigtas na naman yung sarili. Mga hayop talaga eh. Zamboanga City na out of context daw siya at ngayon naglapag ng mga resibo. Putang ina, resibo. Ano resibo na naman yan? Na out of context ka. Putang ina yan. Ibig sabihin, Claire Castro, hindi ka magaling na spokesperson kasi nami-misinterpret ka eh. Paano ka mami-misinterpret kay Claire Castro? Di ka naman nag-i-English dyan sa ano mo. Bobo ka naman. Bobo ka, inutil ka, tanga ka. Hindi ka man nag-i-English dyan sa paaralan. Ay, dyan sa paaralan tuloy. Dyan sa podium, sa mga presser mo. Putsang ina, paano hindi ka nila maintindihan? Besides, puro media personnel man yung mga nandya dyan. Yung mga sasabihin mo, ibabalita man ng mga media personnel yan. Sa mga ano nila, lahat naman ng mga yan, kakampi mo. So, paano sasabihin mo na yung tao ang na-misinterpret ka? Gago. Sinungaling, yun talaga ang sinabi mo. Sinabi mo talaga na, putya, wala kayong kasalanan. Ang may kasalanan dito, ang mga Duterte at mga teacher. Gago ka. Nasa front tayo ng balitang yan, si Maricela Halili. Mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation. Misconception, misinterpretation. Ano ba yung ginamit mo salita dyan? Hapon? Chinese? Italiano? Pranses? English? Wala. Bobo ka eh. Tagalog man lang ang kaya mong bigkasin. Putsang ina, pag sinabi mong kasi naman, yung ibang mga teacher, sila pa ang nagtuturo ng masamang asal sa mga estudyante. Putsang ina, kung ikaw kahit bobo ka, alam mo na sinisisi mo mga teacher. Hindi natin nilalahat, pero sinisi mo pa rin yung mga teacher. Maaaring hindi mo nilahat, hindi lahat ng teacher. Pero sinisi mo pa rin yung mga teacher. Ako bilang guro, kahit naman hindi ako gumagawa ng gano'n, masasaktan ako. Alam mo ba kung anong sakripisyo namin? Ikaw, Claire Castro, alam mo ba kung anong sakripisyo ng mga teacher ng mga anak mo? Para may mga bugok na mga anak mo ay may matutunan. Kasi wala mang matututunan yung mga anak mo sa'yo kasi tanga ka. Oo, bobo ka naman na tao. So yung mga anak mo, kung sa bahay mo lang, putang magiging mga itlog na bugok yan. Kaya mo nga pinapapasok yung anak mo sa eskwelahan kasi nga tiwala ka sa mga teacher na matuturuan yung anak mo. At saka ikaw din, sa bagay, siguro ikaw, kaya wala kang tiwala sa teacher kasi wala kang natutunan sa mga teacher mo dahil inutil ka. Bobo ka eh. Oh, kasi kung matalino mga teacher mo, baka tumalino ka rin. Pero dahil bobo ka, siguro kaya sinasabi mo, wala naman naituro yung mga teacher ko, bobo pa rin ako ngayon eh. Kaya siguro galit ka sa mga teacher. Mantakin mo lahat tayo, mga anak natin, pinibigay natin yung responsibilidad sa teacher. Isa, dalawa lang anak mo, sakit ng ulo mo. Pucha, yung teacher, ilan ang ano niya? Magkano lang sweldo ng teacher? Magkano lang ang sweldo ng teacher? Kaya nga tayo mga magulang, gusto natin lunis eh. Bakit? Hay, salamat, wala na naman makukulit dito sa bahay. Kasi ang gusto mo yung anak mo, dali mo rin sa eskwelahan, putangin at least 8 oras, mawala yan dito sa bahay, ang saya. Walang makulit, walang magulo. Ang teacher ang may problema, mantakin mo, isang anak mo, ang tigas ng ulo, ipapahawak mo sa teacher, tapos yung teacher, 50 ang hinahawakan niyang estudyante. Hindi nyo na nga tinaas ang sweldo ng mga teacher. Hindi nyo na nga binibigyan ng magandang benepisyo ang mga teacher. Sisisihin nyo pa. Okay nang ina nyo. Buwang ka talaga. Tang inang tao na ito. Misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Oh, totoo ba yon? Fake news peddler talaga to. Wala daw siyang sinisisi na mga guro, ha? Wala siyang sinisisi na mga guro. Tingnan natin kung totoong wala siyang sinisising mga guro. Iyan ang
paglilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa gitna ng pambabatikos sa kanyang pahayag hinggil sa pamamaril sa isang universidad sa Zamboanga. Sabi kasi kahapon ni Yusek Castro, Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Putang ina niyan, gago ka. Isipin mo yung Claire Castro. Nabanggit mo yung mga salita na yan. O, minsan kasi, ang mga guro, sila din ang nagtuturo ng mga hindi magandang moralidad. Anong tawag mo dyan? Anong tawag mo dyan? Di ba paninisi yan? Hayop ka? Di ba paninisi yan, Claire Castro, yung sinabi mo na may mga ibang guro na sila pa ang nagtuturo sa mga estudyante ng masamang asal. Anong tawag mo dyan? Walang misconception, walang misinterpretation dyan. That is a direct attack sa mga guro. Sinabi mo na minsan kasi may mga nakikita tayo at may nakita tayo na mga guro na sila mismo ang nagtuturo ng masamang asal sa mga estudyante. Paninisi na yun eh. Pang-blame na yun eh. Kahit na hindi mo naman nilahat, pero generally, sinabi mo guro, buti sana kung sinabi mo na si Teacher Stella, si Teacher Martha, at saka si Teacher ganito, ng ganitong eskwelahan. Sila po ay nagtuturo ng kapangitang asal. Hindi specific eh. So kung general yung yung statement mo, yung general population ng mga teacher, magagalit talaga sa iyo. Anong misinterpretation doon? Putang ina, ikaw na naman ang matalino, mali na naman kami. Gigil na kaya ka nga nagko-contra statement dahil gigil na gigil sa iyo yung mga tao eh. Kaya mo nga binalikan yung issue na yan kasi nga naramdaman mo na maraming nagalit sa iyo. So ano yun? Yung mga nagalit sa'yo, tanga sila, hindi ka nila naintindihan. Buti sana kung ang salitang ginamit mo dyan, salita ng mga ibang planeta. Tagalog yung sinabi mo eh. Sabi mo sa salitang Tagalog, may mga teacher, may mga ibang teacher dyan ang nagtuturo ng masamang asal. Sino yun? Sino yung sinasabi mong teacher na nagtuturo ng masamang asal? Putang ina mo, Claire Castro, sabi nga nito ni Putragis ang kapal na mukha mo harap-harapan pag nagsinungaling ka sa tao, putang ina, wala ka ng hiya talaga. Kaya nga dito mo talaga malalaman si Bongbong Marcos sobrang bobo. Galit na galit sila kay Christian Esguerra, yung mga vlogger ni Bongbong na tanga at mga pangit, mga mukhang suso. Galit na galit sila kay Christian Esguerra dahil si Christian Esguerra siguro napuno na din siya. Panay ang kampi niya kay Bongbong, pero sa nakikita niya, putang ina niyan, palpak talaga tong presidente na to eh. It's either tanga siya o wala siyang ginawa or pareho. Galit na galit sila. Bakit daw tinawag ni Christian Esguerra na tanga si Bongbong? Putang ina, ako ang tawag ko doon, bobo eh. Ang tawag ko nga doon, inutil eh. Bakit? Tangin naman takin mo sa negative 27 na siya. Ito pa rin ang spokesperson niya. Puro katarantaduan ng ginagawa nito, puro kabobohan ng ginagawa nito. Hindi niya pa tinatanggal. Ganun siya kabobo. Ganun siya kabobo. Kasi yung hindi naman tao na hindi naman nakakatulong sa kanya, putya yung nakaka-apekto pa sa pagbagsak niya. Hindi nga alam ni ni Claire Castro, akala niya nagbablog siya pag nandiyan siya. Lahat ng sinasabi mo diyan, basta nasa podium ka tapos yung selyo ng Malacanang nasa likod mo, posisyon niya ng presidente. Utang ina ka, so ang ibig mo ba sabihin si Bongbong Marcos sinisisi yung mga teacher? Oh. So kung galit tayo kay Claire Castro sa ginawa niyang ito sa mga teacher, dapat galit din tayo kay Bongbong. Bakit? Kasi lahat na lumalabas sa bibig nitong palengkera na ito, yan ang statement ng Malacanang. So ang Malacanang ang sinisisi sa mga krimen na ito, putang ina mga teacher. Imagine, hindi na tinaas ang sweldo nyo. Pinahirapan pa kayo tuwing eleksyon, putang inang yan, nagbabantay kayo. Tapos wala man kayong mga anak, pero nag-aalaga kayo ng mga anak ng may anak, ang kukulit pa, titigas pa ng mga ulo, putang ina mga bobo pa. O tapos sisisihin pa kayo ng gobyerno. O ano na ngayon? Franz Castro, Act Teachers Party List, putang ina mo ka. O bakit hindi ka ngayon magalit kay dito kay Bongbong? Bakit yung mga kasamahan mo lang nagagalit, yung iba, pero itong si Bongbong, itong Franz Castro rito, hindi man nagagalit kay Bongbong, kay Duterte lagi may sinasabi. Pero dito sa ulol na babae, magpinsan ba talaga kayo? Pareho kayong bobo? Oh, di ba? Lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Tumaas ang kilay ng ilang guro sa pahayag na yan ni Castro. Panawagan ni House Deputy Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dapat magsorry si Castro sa mga guro. Wala raw sa lugar ang paninisi sa mga guro para pagtakpan ang kabiguan ng administrasyon. Pambabatikos daw ito sa dedikasyon ng mga guro na sa kabila ng tambak na trabaho ay hindi sapat ang sahod at hindi rin sapat ang suportang nakukuha mula sa gobyerno. Giit ni Tino, huwag ibintang sa mga guro ang kakulangan ng gobyerno. Tama si Tino dyan, may tama. O mabuti naman, kanto Tino. May sinabi ka ring mabuti.
Hayop ka, puro kayo Inday Sara, Inday Sara, Inday Sara, putang ina ninyo. Nung DepEd, si Secretary si Inday Sara, siya lang ang may mga nagawang matino. Diyan sa DepEd, putang ina ngayon, ba't hindi nyo pinapako sa krus si Angara, siya ang DepEd Secretary. Dapat nga dyan si Angara ang nagsasalita dyan. Bakit wala si Angara para magpaliwanag? Bakit si Claire Castro na naman nagpapaliwanag? Iputang ina, inutil yan. Yung utak niya ni Claire Castro, mas maliit pa sa utak ng kuto. Walang hiya kayo. Oh, so talagang dinisrespect talaga ng Malacanang etong hard work at saka ambag ng mga teachers. Hindi nyo na nga pinrioritize. Putsang ina, pinahihirapan nyo na nga yung mga teacher dahil wala naman kayong mga programa para sa kanila. Si Inday Sara nung DepEd siya, dami niyang programa. Di ba tinanggal niya sa mga teacher yung administrative work? Tapos meron pang vacation yung mga teachers itong mga to, walang mga nagawa para sa teacher, susisihin pa yung mga teacher pag may ganito nangyari. Teacher nga yung binaril. Binaril nga dyan, teacher Gago. Kasi sisihin nyo sa teacher, tangina dapat ito si Claire Castro ang ipako sa krus na nakatiwarik Sa kabila niyan, hindi nagsorry si Castro. Hindi siya nagsorry mga bossing. Hindi siya nagsorry. Ganyan kataas ang tingin ng mga taga-palasyo sa kanilang mga sarili. They do not apologize. They did not apologize kasi mataas ang tingin ng sarili nila. Wala kaming kasalanan. Hindi naman kami ang bumaril. Hindi naman kami ang so wala kaming kasalanan. Hindi ako dapat mag-sorry. Alam mo, ang dali-dali naman sabihin nun, Claire Castro na sa mga na-offend na teachers, sorry, hindi po yun ang ibig ko sabihin. Humihingi po ako ng paumanhin. Pasensya na po kung nasaktan kayo, pero hindi po yun ang pakay ko. Pero nasabi ko po yun, siguro dahil bobo ako. Hindi ako pinalaki ng tama ng mga magulang ko, tsaka mukha akong pera, patay gutom ako sa kapangyarihan, at tsaka tinitira ako sa puwet ni Bongbong, mga ganun. Pasensya na po kayo. Pwede naman mag-sorry, di ba? Dapat nga talaga, tama ka dyan, putragis, dapat batuhin ng teacher ng eraser sa mukha ito O kaya, pasakan ng chok sa bunganga para magtanda itong hayop na ito. Hindi siya nag-apologize. Ganyan, kataas ang gobyerno. Putang ina sila, mga Marcos, sila Claire Castro, silang may-ari ng Pilipinas. Tang ina nyo, you bow to us. Kayo ang luluhod sa amin, hindi kami luluhod sa inyo. Putin ng ina nyo, mga public servant kayo. Servant. Mga alipin kayo ng mga tao. Tang ina nyo, tatagsiservisyo kayo sa amin, mas mababa kayo sa amin, sa totoo lang. Mas mababa ang presidente sa isang normal na tao. Bakit? Kasi nga, ang presidente ay isang public servant. Nagsiserve kayo. Dapat, puta, pinagsiservisyohan nyo kami, mga gago. Tapos, puta nga taas ang tingin nyo sa sarili nyo, nanalo lang kayo. Ang tingin nyo sa tao, puta, mga alipin nyo. Gago. Inin yung hayop na ito. At nanindigan siyang mali ang pagkakaintindi sa sinabi niya. Isa rin daw guro ang kanyang ina, kaya hindi niya Yun ang masaklap. Isang guro ang kanyang ina, kaya hindi daw. Ano ba talaga? Puta, sabi mo, artista yung nanay mo. Ngayon naman, guro. Putang ina mo, sinungaling ka. Hindi ba sabi niya, yung nanay daw niya noon, artista? Artista yung nanay mo dati. Tapos ngayon, guro. Pukin ang inabaliw ka talaga. Artistang guro, ganun. Hindi ba? Ina mo, ang ina hindi ka pinalaki ng tama ng nanay mo. Napakasinungaling mong tao ka. Pucha, teacher daw yung nanay niya. Bigla naging teacher. Para makakuha siya ng simpatya. Gago, nasabi mo na Nagkamali ka na. Sana, sabi mo na lang, pasensya na po. Hindi ko alam na gano'n ang magiging epekto sa tao nung sinabi ko. Kung may nasabi man po akong hindi nyo nagustuhan, pasensya na po. Pero hindi po gano'n ang aking intensyon. Ang gusto ko lang po talaga, talagang nadala lang din po ako ng damdamin dahil nga itong nangyayari sa paaralan natin, hindi nakatanggap-tanggap. Kaya siguro nakapagsalita tayo ng ganyan. Pasensya na po. Humility is the best policy. Tangina, dapat ang mga tao na may mga humility, sabi ni Putragis, yung mga taga-gobyerno, hindi Hino-humiliate ninyo yung mga tao. Mga hayop talaga kayo. Teacher daw yung nanay niya. Teacher yung nanay mo, nakapagsalita ka pa ng ganyan sa mga teacher. Paano na kung hindi teacher nanay mo? Putang ina ka, hindi ka pinalaki ng maayos ng mga magulang mo. Kupal. Tusin ang profesyong ito. Siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto. Tanginan yan. Tayo may kasalanan. Tayo may kasalanan, mga bossing. Wala daw siyang kasalanan. Ang may kasalanan dito, yung mga mali ang pagkakaintindi. Sino mali ang pagkakaintindi? Lahat naman ng balita, yung binalita, yung sinabi mo lang. Yung sinabi mo lang. Hindi naman sinabi ng mga balita na sinisi ni spokesperson ang mga teacher. Wala namang ganung balita ang GMA, News 5, ABS-CBN. Walang ganung balita. Putsang ina, yun ang napanood namin sa TV, yun ang napanood namin sa interview, sa mga pinalabas na balita, at yun ang inisip namin, gago talaga putang ina nito, sinisi pa yung mga teacher.
Mantakin mo milyon-milyon mga Pilipino ang galit na galit ngayon dahil sa pagsisisi mo sa mga teacher. Tapos sasabihin mo, mali sila? Tama ka? Tama ka, Claire? Baka may tama ka. Walang hiya talaga naman. Ganitong klaseng gobyerno meron tayo. Aasahan nyo pa ba na yung mga sakit na nararamdaman ninyo, yung mga panawagan ninyo, yung mga sigaw ninyo para sa gobyerno, para pakikinggan ng mga putang ina nito? Hindi. Hindi nila pakikinggan yan. Sinisisi pa nga kayo eh. Kasalanan nyo. Kayo ang may kasalanan dito, hindi sila. Oo, wala kaming aaminin. Hindi kami magsosorry. Hindi namin kasalanan to. Kasalanan nyo. Nauunawaan naman daw ni Castro kung bakit napareact ang mga guro, pero wag naman daw sanang masamain ang pagpapaalala niya. Putang ina, hindi ka nagpaalala. Claire Castro, hindi ka nagpaalala. Sinisi mo sila. Sinabi mo na may mga guro kasi na hindi nagtuturo ng masamang asal. So parang si teacher pumasok tapos sinabi, "Hoy, ikaw estudyante A, sampalin mo si estudyante B." O ikaw, bakla kang estudyante. Ngayon pa lang, galingan mo na tsumupa. Praktisan mo yung kaklase mong bakla rin. May ganun ba ng mga teacher? Wala. Putsang ina, kasi parang sinasabi niya yung moralidad eh. Ang mga teacher pa mismo ang nagtuturo ng immoralidad sa mga estudyante. Gago. Pag pumasok ang teacher dyan, wala yan ibang inisip kung hindi sundan yung kanyang, yung kanyang lesson plan. Ito matindi. Hindi na siya nag-sorry, inaway niya pa yung mga teacher dito sa video na to. Nagpakita pa siya ng mga visual aids. Nagpakita siya ng mga visual aids. Pinatutunayan niya na may mga teacher talaga na tarantado. Imagine. Putang ina niyan. Oh, mga teacher. Oh, mga teacher, tatakbo daw senador to. Putang ina, iboto nyo Boto nyo. Tatakbo senador daw yan. Puking nang ina, kapal ng mukha. Nakaipon na siguro ng pangkampanya. Iboto nyo Si Tulpo, lahat ng mga Bisaya. Oh, si Bisaya man si Tulpo. Ano sabi niya? Mga Bisaya to, manluloko. Mga manluloko to, mga Bisaya na to. Nagpapanggap na hindi marunong magtagalog. Nagtatagalog naman tong mga to. Oh, boto nyo Oh, si Rapi Tulpo, tatakbo yun sa 2028. Either Vice President o Senador ulit. Iboto nyo Boto nyo. Para masaya. Oh, sa sobrang gigil mo, boss, na tumataas ang high blood. Hindi tumataas ang high blood ko kay Claire Castro. Putang ina, hindi si Claire Castro makakapagpa-atake sa akin sa puso. Ako ang magpapa-atake sa kanila sa puso. Oh, ito, nagpakita ng visual aid. Totoo naman daw kasi na may ilang guro na lumabag sa polisiya. Naglapag pa nga ng resibo si Yuse Castro. So, hindi niya sinisisi yung mga guro, sabi niya, pero naglapag siya ng ebidensya na may guro talaga na nagtuturo ng mga ganito. Kasi talagang alam na alam ng mga bata. Describe the president. Bangag. Bobo. Anak na tinapay yan. Galit na galit siya dito. So nilahat niya lahat ng mga ng mga guro dahil dito sa isang instance na ito. Utangin na niyan. Kasi puro propaganda eh. Hindi mo naman na kasi kailangan i-brought up ito, Claire Castro. Una sa lahat, dapat kung may nakita kang teacher na ganito, may DepEd, lahat man yan ay under ng DepEd, di sana inaksyonan nyo. Anong aksyon ang ginawa mo sa teacher na yan? Sige, diretso. Ang halimbawa niya, ang nag-viral na pambabatikos ng ilang estudyante kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang nagbatikos dyan, estudyante, di naman teacher. Pinagmumura si Bongbong Marcos ng mga estudyante dyan sa lugar na yan dahil gago si Bongbong. Taga Davao man yung mga yan. Alam man ng mga taga Davao, matanda, bata, girl, boy, bakla, tomboy, alam naman kung gaano hinahayop ni Bongbong Marcos ang probinsya nila. Alam nga naman, matuwa ka pa. Imaginein mo, as early as or as young as high school, minumura na si Bongbong. Matmore yung mga, yung mga nasa tamang edad na. Yung mga wala pang muwang na sinasabi nyo, minumura na si Bongbong paano pa kaya yung mga nasa tamang edad? Wala kasing ginawa si Bongbong sa bayan. Si Pangulong Duterte never namang ginanyan Nagpupunta naman si Pangulong Duterte sa kung saan-saan na mga lugar. Never naman tayo nakakita ng video, may Facebook man na nun. Wala naman tayo nakitang video na ginaganito si Pangulong Duterte. Si Inday Sara, pag nagpupunta kahit saan lugar, nagpunta nga si Inday Sara sa probinsya nyo mismo sa baluarte nyo mismo. Pucha, nagkakagulo yung mga tao magpa-picture kay Inday. Mantakin mo dito, nagkakagulo yung mga tao para murahin siya. It should be a wake-up call sa administrasyon ninyo na bulok kayo. Bobo kayo, mga tanga kayo, mga abnormal kayo, kaya galit ang mga tao sa inyo. As young as high school, minumura na kayo. It should be a wake-up call sa inyo. Ayusin nyo na yung pamumuno ninyo, itama nyo na yung mga pagkakamali ninyo. Wala kayong ginagawa ngayon na tama, lahat mali. Kitang-kita ang lalakas ng mga tama ninyo. Baguhin nyo na yan, 1 taon na lang kayong mamumuno, hanggang 2027 na lang kayo. Wala na kayo sa 2028, tapos na ang maliligayang araw ninyo. At least man lang, i-correct nyo na.
Hindi, putang ina, palala kayo ng palala. Palapit kayo ng palapit sa exit, palala kayo ng palala. Tang ina ninyo, mga demonyo kayo. Na-hurt kayo na si Bongbong minumura, kasalanan nyo. Kung may magandang ginawa si Bongbong, ba't siya mumurahin? Kung magandang ginawa ni Bongbong sa Davao City, bakit siya mumurahin ng mga taga Davao City? Alam naman ng mga taga Davao City kung anong ginawa ni Bongbong sa probinsya nila. Walang budget, iniimbestigahan kahit wala naman silang problema, yung simbahan ni Pastor Kibuloy, diyan sa binalasubas nila yung mga property ng KOJC, gusto nilang nakawin. Putang ina ninyo, alam niya ng mga bata, alam niya ng mga tao diyan sa Davao, tas ina-expect ninyo. Ina-expect ninyo papalakpakan si Bongbong diyan, kahit sa probinsya niya baka hindi pagkaguluhan yan eh. Pantakin mo, nagnanakaw siya ng mga proyekto, yung proyekto ng pabahay ng mga Duterte diyan sa Kalinan, ninanakaw niya. Ninakaw na nga yung pera ng taong bayan, di umano, tas siyempre kung ako taga Ilocos, tangina niyan, ba't may babae sa Davao? Nandun yung mga kalaban niya, dito sa atin wala. Putang ina, hanggang ngayon magbubukid pa rin tayo. Wala na itulong sa atin ng mga yan. Magagalit talaga. So kasalanan, paano mga teacher na nagalit yung mga estudyante? Diyan sa bobong presidente mo? Sabihan mo yung presidente, sir, pinagmumura ka ng mga estudyante sa Davao. Ayusin mo kasi trabaho mo, sir. Tangina ka hanggang Lunes, hanggang Biyernes na yung trabaho mo, nalulunod yung mga tao, yung asawa mo, hashtag blessed pa eh. Nung nagpunta ito sa Davao City, So siguro tanungin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List. Sa ganitong naipakita natin na nangyari na mga paglabag ng ibang mga guro. Hindi po lahat Di sinisi mo nga yung guro, putang ina mo. Anong mali na naman? Mali na naman interpretation namin. Paglabag ng ibang mga guro. So sinisi mo yung guro? Hindi. Sinisi mo. Kung sinasabing hindi mo sinisisi yung mga guro, mag-apologize ka. I apologize na sinisi ko yung ibang mga guro. Hindi naman po lahat sinisi ko yung ibang mga guro. Nagkamali lang po yung timing. Hindi yun yung timing para sisihin natin yung mga gurong hindi gumagampan sa kanilang mga tungkulin. I am sorry. Simple naman lang yun eh. Ba't hindi nyo kayang tanggapin yun? Puta, ganyang kataas ang tingin mo sa sarili. Alam mo, ang bobo, yung bobo, delikado. Napakadelikado ng isang bobo. Bakit? Kasi putyang ina, hindi marunong tumanggap yan ng pagkatalo, hindi marunong tumanggap yan ng pagkakamali, laging siya ang tama. Ganun ang bobo. Kasi kung matalino ka, meron kang humility sa katawan mo, marunong kang umamin ng pagkakamali mo. Halimbawa ako, marami ako mga sinasabi dito na nagkakamali ako pangalan, terms, grammar, nag-apologize ako. Sorry kasi wala naman akong binabasa. Kaya minsan nagka-rumble-rumble yung idea ko, nagpapalit-palit ko yung mga pangalan. Si Claire Castro, tinatawag kong Franz Castro. Franz Castro, tinatawag kong Claire Castro. Sorry, tao lang. Kasi kung ako, hindi naman ako matalino. Pero alam ko, pag mali ako, kailangan, tinatama ko yung pagkakamali ko at nag-apologize ako. I will never, ever, ever apologize to Bongbong Marcos sa lahat ng mga sinasabi ko sa kanya. Kasi, sa totoo lang, tama lahat ng sinasabi ko. Hindi ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? nagbabalita mula sa frontline. Kupal Putang ina mo, Claire Castro, sinisi na naman niya lahat. Hindi na siya hindi na siya nag-apologize. Pucha, sinisi niya pa. Gago. Tarantado. Inutil. Walang modo. Putang ina ka talaga. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pagtama